Alam mo bang pwede kang kumita gamit lang ang itlog? Oo, as in itlog na niluluto mo araw-araw, pwedeng-pwede mo nang gawing pang negosyo. Kung naghahanap ka ng murang puhunan, madaling gawin at patok sa panlasa, you're in the right video dahil meron akong 11 recipes gamit lang ang itlog na pwedeng-pwede mong gawing pang negosyo. My name is Nina Bacani, kaya naman, simulan na natin. Hi, negosyanteng misis! Ngayon gagawin naman natin yung fresh lumpia wrapper na pang negosyo. Ayan. So, napakaganda at napakasarap. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo, mami. Kaya naman, simulan na natin. So, ano natin gagawin? Maglalagay tayo ng 2 itlog. Alright. So, bibit muna natin siya. Tapos, lalagyan natin ng 1 cup ng evaporated milk. So, any brand ng evaporated milk, pwede naman. Kung gusto mo fresh milk, pwede rin. So, lalagay din tayo ng 1 cup ng water. Haluin lang natin. Kung bago ka sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Yan. So, wala na yung egg. Then, maglalagay tayo ng, nauna na siya. 2 tablespoon ng, mantika. Ng mantika, vegetable oil. Canola oil. Kahit anong oil po. Tapos, lalagyan natin ng half teaspoon ng salt. Baking salt po yung gamit ko. Yan. At magsisift tayo ng ating 1 cup ng all-purpose flour. So, unti-untiin po natin siyang haluin, no? Para yung lumps hindi ganun kadami. Meron kang recipe na gustong i-request, gawa natin ng video, pwedeng-pwede mong i-comment dito sa video na to sa baba. Yan. So, haluin lang natin 'to hanggang sa matanggal na yung mga buo-buo niya or maging smooth na yung texture ng ating egg wrapper mixture. Nagpainit ako ng kawali, tapos pinahiran ko siya ng mantika para sakto lang na ma-absorb niya. Lalagyan ko ng half cup ng ating mixture. So, pag maglalagay tayo, yan, iikot-ikot muna natin siya hanggang sa maano niya na, ma-absorb niya na yung ayaw ng umikot. Para pantay. Yan, ayaw niya na. So, diyan na siya nag-stop. So, hintayin lang natin yan. Yung apoy natin is kailangan mahina lang. Yung pinakamahinang apoy lang, no? So, hintayin lang natin siyang maluto lahat. Okay? Hindi pa siya luto, no? Medyo kulang pa ng konti. Pero, yung gilid, i-scrape na natin ng dahan-dahan para madali lang siyang malaglag mamaya. Ayan. Yan. Slowly, slowly.
Yan. Hintayin lang natin ng konti, konting-konti pa. Yan, kung makikita mo parang nagba-bubbles-bubbles na yan diyan. So, pwede na natin ilagay. Ayun, 'di ba? Dahil mainit. Dahan-dahanin lang natin. Bibilog din yan mamaya. Yan. Basta kailangan lang ingatan natin kasi manipis lang yung ating wrapper. Yan, 'di ba? Mas mainit pa. Puwede na yan. At eto na yung ating lumpiang sariwa wrapper, ayan. So makikita mo diyan nakagawa ako ng 6 na, wrapper. So depende sa size nung cup mo, 'di ba? Kasi half cup yung nilagay ko kasi yung sa pan ko. So ikaw kung gusto mong mas maliit, mas madami kang magagawa. Kung gusto mo naman ng mas malaki, mas konti yung magagawa mo. Pero itong costing ko dito or, nagamit ko dito, na ipuhunan ko is 30 pesos and 58 centavos para doon sa, 6 pieces, 'di ba? Nilagyan ko din pala siya ng mga baking sheets para hindi siya magdikit-dikit, 'di ba? Kung makikita mo dito may konting sira, normal lang 'yan. Ang relasyon nga nasisira, eh, lumpia pa kaya. Ayun, kaya naman kung naging helpful sa itong video na 'to, i-check mo yung lumpiang sariwa dito na video at siyempre give me a thumbs up, subscribe at i-hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi, negosyanteng misis! Ngayon gagawa tayo ng egg sandwich na pang negosyo in 3 ways. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay magpakulo tayo ng tubig. Ayan, importante na kumukulo muna yung tubig bago natin ilagay yung ating mga itlog. Para sakto yung pag-oras mo. 7 minutes para sa soft boiled. Yung medyo malambot-lambot pa, tapos 10 minutes naman para sa hard-boiled. Dapat 'pag maglalagay tayo, gagamit tayo ng sandok, ay ito, para hindi siya magka-crack diyan. Kaya pala crack na 'no. After 10 minutes, 'yan, pinatay ko na yung apoy, tapos lalagay ko siya dito sa aking ice bath. So, natunaw na lang yung yelo, pero malamig po 'yan, para madali mo siyang mabalatan at the same time para matanggal na yung kanyang heating process or cooking process. Kasi kapag hinayaan lang natin siya, mainit pa rin siya, parang naluluto pa rin siya. So, pag nilagay natin siya sa ice bath, nai-stop na yung kanyang pagluto. Yan. 'Di ba may technique na. Unahin natin yung ating egg sandwich with mayo. So, meron ako ditong 7 na hard-boiled egg. Mamash lang natin siya. Wala na yung bagos tiyan ko. Next, lagyan na natin ng mga seasoning, kagaya ng salt. Yan, pinch lang. Lagyan natin siya ng pickles, sweet pickles. Half tablespoon lang po. Or depende, pwede mong dagdagan or pwedeng wala ng ganyan. Tapos black pepper. Lagyan natin ng konting sugar. At meron ako ditong 1 cup ng mayonnaise, pero uunti-untiin ko lang siya. Any brand naman ng mayonnaise ay pwede naman po. Depende sa inyo. Ako kasi gusto ko yung ma-cover lang yung mga eggs. Ayoko ng sobrang daming mayo. Kaya hindi ko muna inuubos yung 1 cup. Pero hanggang dun lang ako. Hindi na ako magdadagdag kung sakali man. Pero feeling ko dito ay okay na. Ayan. So, meron akong natira. Probably mga 3/4 cup yung nagamit ko. Pwede nating tikman. Masarap na. Sarap. Ayan. So, pag okay na sa'yo yung lasa, i-set aside mo na yung iyong egg mayo. So, mag-a-assemble na tayo ng una nating sandwich.
Siyempre tatanggalin muna natin yung mga gilid-gilid. Manipis lang para hindi naman sayang sa tinapay. So, maglalagay ako dito ng yung kaninang medium boiled ko, hinati ko sa 4. Yan yung 7 minutes po, ah. Then, ayan, maglagay pa tayo ng another one. Okay. So, i-flat lang natin or i-ayos lang natin siya. Okay. Yan. And then, close na natin. Ito na yung ating unang sandwich. Siyempre, para makita mo yan, pwede mo siya kasing iserve ng ganito. Ayan. Tapos, lagyan mo na lang siyempre ng mga garnish-garnish dyan, di ba? So, ito na yung ating egg sandwich. So, next natin is yung ating egg and ham sandwich. So, meron ako dito yung sandwich ko kanina na tinanggalan ko na ng mga sides. Tapos, magpapahid ako ng mayo. And then, lalagay ako ng ham. So, pwedeng kalahati lang yung ham, pwedeng isang buo, pero masyado malaki kasi yan. Maglagay tayo ng egg dito. Siyempre, ang ating gulay, no? Ating lettuce. Lagay tayo ng tomato. Again, isa ulit. Tapos, lettuce. At isang tomato. Tapos, tatakpan natin yan ng yung may mayo na sandwich. So, ito na yung ating ham and egg sandwich. Siyempre, again, papakita natin kung anong itsura niya. Tiyanan! Ganda! Ang sarap. Okay. Next naman natin yung ating egg sandwich packet. So, meron ako ditong tomato. So, yung tomato ko, yung isang buong malaki kanina na para dun sa salad, no? Egg sandwich salad. So, yan. Hinati ko yan. Parang 1/4 nun yung nilagay ko. Tapos, mince. Lalagay din ako ng 1/3 ng whole onion. Naka-mince din yan. Tapos, half tablespoon ng pickles. Dapat dito is jalapeno, pero wala akong makita. Pickles lang ilalagay ko. Then, maglalagay ako ng pinch ng salt at pepper. So, ito yung ating magiging tomato salsa. So, hindi ko na siya lalagyan ng lemon juice kasi mababasa masyado yung ating sandwich. Next naman natin, meron ako ditong 2 egg. Lalagyan ko siya ng asin. Yan. Tapos, maglalagay ako ng 1/8 cup ng fresh milk or evaporated milk. Next, magpainit ako ng aking pan. Lalagay ko yung 1 tablespoon ng unsalted butter. So, maglalagay ako ng minced garlic. So, 3 cloves po ito. So, medyo i-brown lang natin ng konti. Konting-konti. Tapos, lagay natin yung ating egg. Haluin lang natin siya hanggang sa medyo mawala na yung kanyang water-water dyan. Yan. Dapat hindi mo i-overcook yung iyong egg. Yan. So, ito pwede na 'to. Ay, yung ganyan lang. Medyo basa-basa ng konting-konti, pero hindi naman dry na dry. Yan. Sa small pan, ayan, naglagay ako ng 2 hiwa ng bacon. Tapos, ini-slice ko pa siya ng medyo maliliit. So, lutuin lang natin ng konti.
Kapag ganyan na, medyo golden brown na siya, konti lang, 'no, puwede na nating tanggalin sa apoy. Next naman natin is yung para sa ating sauce. Meron ako ditong 2 1/2 tablespoon ng condensed milk. Lalagyan ko siya ng 1 tablespoon ng mayonnaise. Yan, so haluin lang natin siya. So, okey na yung ating sauce. Assemble na tayo. Ngayon mag-a-assemble na tayo. Meron ako ditong 2 tinapay. So, medyo ifa-flat ko lang ng konti. Tapos maglagay tayo ng egg, bacon, egg ulit, 'yan. Lagyan natin nung ginawa nating salsa. Tapos puwede nating sprinkle lang ng konti ng ating sauce. So, dito puwede kang maglagay din ng hot sauce or sriracha sauce. Pero kung, gusto mo mga pambata, 'di ba, ang market mo pambata, kahit 'wag na. Tapos maglagay tayo ng grated cheese. Tapos, 'yan, lagyan natin and i-flat natin yung dito sa mga dulo. Dahan-dahan lang. So, ito na yung ating egg sandwich packet. Ang gagawin natin dito is puwede natin 'tong lutuin sa kalan or puwedeng oven toaster. So, sinalang ko na yung ating egg sandwich packet. Baliktarin after. 'Yan, 'pag medyo golden brown na yung lalim. So, ito na yung ating egg sandwich packet. At ito na yung ating egg sandwich in 3 ways. Ayan, andito yung ating special egg sandwich, ayan. At meron din tayong egg and ham salad sandwich. At syempre, yung ating egg sandwich packet. Ayan. So, para sa packaging niya, pag dine-in, so dahil bawal pa dine-in ngayon, pero pwede mo siyang iserve ng ganito. Ayan. Or, yan, pwede mo siyang iserve ng ganyan. Kaya naman, dito sa ating, syempre, pag take out, no? Online, sa ating clamshell. At para sa puhunan ng ating egg sandwich, pwede mo kasing gawin na ganito since tatlo yung flavors natin para 'di ba, meron silang options or iba-ibang flavors yung matitikman nila. So nakagawa ako dito ng 3 egg sandwich na ganito, tapos 3 ham and egg salad sandwich, tapos 2 nung itong packet, nung egg sandwich packet. So puwedeng ganyan ang gawin natin. Ta's lagyan mo lang siya ng chips dito 'no. Ang puhunan ko po nito ay ₱218 dun sa nagamit ko at siyempre makakagawa tayo ng 5 tapos may pasobra pa na ilan para dun sa pang-free taste natin. So, ayun, puwedeng pagbentahan nito ay ₱100 to ₱130. I-check mo yung description dito sa baba para sa breakdown ng mga ingredients natin and costing. Kaya naman, ang kita or tubo natin sa 5 na magagawa natin na ganito, ang sarap, 'di ba? Ang tubo or kita natin diyan ay magre-range ng ₱282 up to ₱432. Bago ang lahat, gusto ko lang magpasalamat sa 500,000 subscribers. Yes! Ayan, na-hit na po natin yung ating 500,000 subscribers. Maraming salamat po in span of less than a year na tinuloy-tuloy ko tong pagbibigay sa inyo ng mga recipes na pang-negosyo. Ayan, nakuha po natin 'to. At siyempre, hindi ko 'yan makukuha nang wala kayo na nanonood ngayon, 'di ba? Maraming salamat at marami pa po tayong mga negosyo recipes at mga pampamilyang recipes na aabangan. Ayan, yung mga abangan natin soon, coming soon, 'di ba? Kaya kung naging helpful sa'yo 'tong video na 'to, i-check mo naman yung bread rolls na video natin dito, na recipe natin dito. Siyempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin.
Today magluluto tayo ng egg toast sandwich na pang-negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin, syempre, ipaprepare natin yung ating 8 pirasong malalaking itlog or large egg. Salagyan ko yan ng half cup ng milk. So, pwedeng fresh milk, pwedeng evaporated milk. Beat muna natin yan. Then, lagyan natin ng 1/4 teaspoon iodized salt. Pwede mong lagyan ng 1/4 teaspoon lang din ng aonori flakes. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, para meron lang contrast dun sa color niya. Okay? So, ito, set aside muna natin. Next naman, gagawin natin yung ating mga sauce. Meron ako ditong 1/4 cup ng sriracha, 1/4 cup din ng mayonnaise. Kung gusto mong mas maanghang, dagdagan mo yung sriracha. Ayan, set aside natin muna. Next naman, 1/4 cup ulit ng mayonnaise. Ito naman lalagyan natin ng 1/4 cup din ng kondensada. So, ito yung ating mga special sauce. No? Ayan. Tapos, pwede natin itong ilagay sa squeeze bottle. Okay, sa ating mainit na pan, so maglalagay lang ako ng 1 tablespoon ng butter. Spread natin dito. Toast lang natin yung ating tinapay. So, ang gamit ko dito ay gardenia thick, yung makapal, no? Pag pang negosyo natin. So, baka naman. Lagay lang natin yung ating mga tinapay dito. Hayaan lang natin na i-absorb niya yung mga butter. Low fire lang or low flame. So, kapag na-toast na yung ating bread, gawin natin dito ay lagyan natin ng mark para mahati siya. Then, para sa ating packaging, ito wala kasi akong egg drop box. Pero pwedeng mo yan mabili sa mga Lazada or Marketplace, no? Ito ay burger box lang. So, pwede na muna yan. Dalawa-dalawa. So, gawin muna natin sa lahat ng ating tinapay yan. So, next naman natin ay ang ating pang fillings. Lalagay ulit tayo ng 1 tablespoon ng butter. Tapos, ilalagay natin yung ating pwedeng ham, bacon. Yan. Depende sa'yo, pwedeng spam. Sa akin, hahatiin ko. So, iluto lang natin yan. At kapag naka-ready na yung ating mga tinapay dito at yung filling natin, syempre, lalagyan muna natin yan ng spread. Yung ating sriracha sauce. Hindi natin. Depende sa'yo, pwedeng lahat or pwede namang isang side lang. So, pakita ko lang, no? Tapos, yung half ng cheese. Tapos, maglagay tayo dito ng ham. Malinis po ang kamay ko, ah. Tapos, ito naman sa kabila ay bacon. So, para pwede mong inegosyo na both ham and bacon o kaya naman pwedeng ham lang, pwedeng bacon lang. Next na lulutuin naman natin, syempre yung ating egg. So, nagpainit ulit ako dito ng ating pan. Lalagyan ko siya ng butter. Tapos, lagyan natin ng egg. I-roll lang natin. Tapos, cut natin to into 2. Tapos, lagay na natin sila dito sa ating sandwich. Ayan. Tapos, lalagyan natin ng ating sweet sauce. And then, sprinkle tayo ng aonori flakes. At ito na ang ating mga egg toast sandwiches. Ayan, nakagawa ako ng 8 sets dyan. Siyempre, itong pinakamasarap na part dyan ay ang taste test. So, itong ham muna ang kukunin ko. Harap. Balanse yung anghang. Hindi mo masyado maanghang. Yung tamis, di ba? Yung alat ng ating ham at saka meron din tayo dun sa egg. Ang sarap. Perfect na perfect talaga pang negosyo itong ating egg toast sandwich. Kaya naman, para sa costing natin, so yun nga, sabi ko kanina nakagawa ako ng 8 sets na tigda 2 piraso ang laman ng bawat isang box. Ayan. So yung puhunan ko po dito ay 390 pesos sa mga ginamit ko kasama na yung box. Pwede nating maibenta ito ng 120 up to 150 pesos. Depende na lang yan sa'yo. Kaya naman, ang posibleng tubuin natin dito or kitain natin dito sa ating egg toast sandwich ay mag-range naman ng 570 pesos up to 810 pesos. Diba? Sulit na sulit. Kaya,
Try mo na din at syempre kung naging helpful sa itong video na to at gusto mo pa ng iba pang egg sandwich na pang negosyo, pwede mong i-check yung ating egg sandwich recipe. Hindi lang isa, kundi 3 ways din yan. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Add to cart na ang ating certified foodpreneur t-shirt at marami pa tayong mga kitchen statement shirts dyan, no, sa Lazada ni Nabakani Merch. At i-follow na rin ang ating mga social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng kwek-kwek na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin ay syempre maglalaga tayo ng ating egg. So, ang gagamitin ko ay Penoy na itik. Ayan. So, dito sa aking simmering na stock pot, ayan, ilalagay ko na yung ating mga Penoy. So, dapat simmering lang, wag po yung kumukulo. Kasi ang tendency kapag kumukulo na, saka mo ilalagay, di ba masyadong mainit, so magkakaroon ng breakout yung ating mga itlog. Lagay lang natin lahat yan dyan. Itong binili ko ay 15 pieces. Depende sa'yo, pwede ka naman gumamit ng mga trays, di ba? Kapag marami ka ng mga pa-orders. Pero kung mag-start ka pa lang, start mo muna yung sa konti muna para makabuild ka muna ng iyong mga customers. Ayan. At kapag nailagay mo na siya lahat, low to medium heat lang, isimmer natin yan ng 10 minutes. Ngayon naman, habang nagpapakulo tayo, ang gagawin naman natin yung ating batter. Kaya meron ako dito sa bowl ng 2 cups ng all-purpose flour. So, lalagyan ko siya ng 1 cup ng cornstarch. Lagay ko na rin yung 2 teaspoons ng iodized salt, 2 teaspoons din ng black na pepper powder, 2 teaspoons ng baking soda, 1 tablespoon ng annatto powder. Ito po ay yung pampakulay, di ba? Pwede ka rin naman gumamit ng food coloring kung wala kang annatto powder. Kasi syempre mas mura din yung food coloring na lang, egg yellow po ang bibilhin mo. Kung nakukulangan ka sa color mamaya, pwede kang gumamit ng annatto powder pa rin or pwedeng food coloring na lang. Ayan, pag nahalo na natin maigi, lalagay ko naman ang 2 and 1/8 cup ng water. Kailangan ang batter natin hindi malabnaw, hindi rin naman masyadong malapot. Kaya unti-unti lang. Lagay ko na yan lahat. So, haluin lang natin to hanggang mawala na yung kanyang mga buo-buo or lumps. So, habang hinahalo natin to, nakikita mo, dito pa lang yung kulay ng ating batter. Kung medyo gusto mong medyo dark, pwede kang magdagdag ng ating yellow food color. Pero unti-unti lang. Ang prepare ko dito is 1/8 teaspoon lang. Ayoko naman masyadong color orange talaga, no? Sakto lang yon, 1/8 teaspoon. So, again, haluin natin to hanggang mawala yung mga buo-buo dyan. Ayan, at kapag wala ng lumps o buo-buo, lalagay naman natin 1/8 cup ng vinegar. Ito naman ay makakatulong para mas lalong mag-rise yung ating kwek-kwek mamaya. Tsaka crispier na to kasi may cornstarch, baking soda, tsaka yung vinegar. Ayan, nakita mo yung bubbles niyan. So, leave lang muna natin yan habang hinintay natin yung ating Penoy. Ayan, so after 10 minutes, nag-prepare ako dito ng ice bath. So, syempre, pag mabilisan, kailangan matanggal natin yung carry-over cooking ng ating Penoy para hindi siya ma-overcook. Pero, syempre, kung ikaw naman, magastos pa mag-yelo, di ba? So, itanggalin mo lang siya, tapos hayaan mo lang siyang lumamig. Ayan. So, pag malamig na, syempre, babalatan natin to isa-isa. So, lagay natin dito. So, gawin lang natin to sa lahat. So, habang nagpapainit tayo dito ng mantika, ngayon naman, yung nabalatan natin na Penoy, dredge natin sa ating cornstarch. So, pwede naman na isa-isa, di ba? Yung ganyan. Pero, syempre, para hindi na masyadong matrabaho, pwede na nating ilagay yung ating cornstarch dito. 1/2 cup to 1 cup, depende po sa dami ng iyong mga Penoy. Kailangan mabalutan talaga ng cornstarch yung ating mga eggs, yung mga Penoy natin. So, pag nabalutan na, taktak lang natin yan. Tapos, lagay natin dito sa ating batter. Make sure na kapag bago mo ilagay, haluin mo muna kasi baka namuon na sa ilalim, no? Tapos, using yung stick, yun na yung ipang bibilog natin dyan. And then, try natin mag-dip. Okay, so lutuin lang natin. Ganyan lang yung gagawin natin.
Ayan, sa kapag ganito na yung color niya, ayan, nakita mo naman, no? Di ba, ang ganda-ganda ng pagka-orange ng ating kwek-kwek. So, ang gagawin natin dito ay, syempre, patutuluin natin ang mantika nito, no? So, lagay muna natin sa cooling rack. Or kayo, kung meron kayo, di ba, yung patuluan ng mantika pag nagbebenta. Yung butter, pwede mo nang gawin. Kagaya niyan, may natira pa tayong butter dito. Makakagawa pa to ng another 1 tray or 30 pieces. O, di ba, ang dami pa nating magagawa nito. Ito, pwede mong gawin ahead, tapos lagay mo lang sa ref, and then bago mo i-dip, kailangan haluin mo muna siya. Yan. Tapos ito naman, syempre pag magtitinda tayo, pag ito lumamig, double fry mo lang ng mabilis na mabilis para ma-achieve ulit natin yung pagka-crispy ng ating kwek-kwek. Ang sarap. Ito na siya. Oh, di ba? At ito na nga ang ating kwek-kwek at syempre hinati ko na ito no, para makita mo kung gaano kaganda yung ating penoy dyan. Ayan. At, di ba, pag tayo bumibili sa mga street food, so meron silang bowl, parang ganito. Tapos lagyan natin ng sauce. Pero dito, syempre, meron akong 3 sauces, ididip ko na lang yan. Unahin ko itong aking sweet and chili sauce. Wow, ang sarap. Tapos, pwede pa yan kamong lagyan ng ating manong sauce. Saktong-sakto yung blend ng mga ingredients natin dito, yung lasa niya, yung crispiness niya, di ba? Kaya naman para sa puhunan ng ating mga kwek-kwek, ito 15 pieces lang po yung ginawa ko, ano? Ang puhunan ko dito ay 205 pesos. Yung butter natin, pwedeng makagawa ng 45 to 60 pieces yan. Depende po yan sa inyo. Siyempre, ang bentahan natin dito, 20 to 25 pesos. Kaya naman, para sa 15 pieces, ang tubo or kita natin dyan ay 170 pesos. Kung gusto mong 2 tray ang gawin mo, why not? 'Di ba? Mas malaking tubo, mas madami kang mabebenta. Kaya naman, syempre, masarap na ka-partner sa kwek-kwek ang ating kwek-kwek sauce. Kaya panoorin mo naman ang video ng ating kwek-kwek sauce recipe dito, o kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video, and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, gagawa naman tayo ng kwek-kwek na pang negosyo with sauce. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin yung ating butter. Meron ako ditong 1 cup ng all-purpose flour. Nahalo ko na din dito yung half cup naman ng cornstarch, 1 tablespoon ng baking powder, 1 teaspoon ng iodized salt, tapos ang ating black pepper. Halo lang natin. Tapos, dahan-dahan nating ilagay yung 3/4 cup ng water. Pwede mong dagdagan, pwede mong bawasan, depende sa magiging texture ng ating butter. Dapat hindi siya malabnaw, hindi rin siya masyadong malapot. Halu-haluin lang natin 'to hanggang sa mag-even na yung kanyang texture dito, wala nang buo-buo, ganyan. So, kung makikita mo dito, medyo malapot yan. So, dadagdagan natin ng konting water. Siguro mga pa 1 tablespoon, 1 tablespoon. Pero bago yan, maglalagay muna ako ng orange liquid food coloring. So, ito naman, depende sa gusto mong ma-achieve na color. Paunti-unti lang. Dagdag natin ng water. So, ito na yung ating kwek-kwek butter. So, dinagdagan ko ng from 3/4 cup, nagdagdag pa ako ng konting tubig para ma-achieve ko yung ganitong consistency. Hindi ganun kalapot at hindi rin ganun kalabnaw. Wala talagang sukat na maiano natin after ng 3/4 cup. Ikaw na lang ang magtansya paunti-unti hanggang sa makuha mo yung ganitong consistency. Plus, yung ating liquid food coloring na orange, no? Depende kasi yan sa brand at depende kasi yan sa gagamitin mo. Pwede kang gumamit ng atsuete, no? Para makuha mo rin yung orange na color. Habang nagpapainit ako ng mantika, ngayon naman gagawin na natin yung ating quail egg. So, meron ako ditong 30 pieces. Tapos, lalagyan ko siya ng half cup hanggang 3/4 cup ng cornstarch. So, depende na lang yan kasi idadust lang naman natin talaga. So, kailangan lang na ma-coat siya maigi. Kasi kapag hindi ito na-coat maigi, hindi po didikit ang iyong butter.
Pwede mong kamayin, basta malinis ang kamay mo, 'di ba, para mabilis. Pwede namang gumamit ka ng seal bag o kaya yung ikinakalog-kalog na lang, gano'n. Basta ang importante ay ma-coat mo siyang maigi. So, 'yan. So, ready na? So, ilalagay ko na yung ating quail egg. Ayan. So, saktong-sakto lang yung butter, yung thickness nung butter na ginawa ko. Kuha ka lang ng extra para meron ditong, ayan, yung magiging parang kanyang, ang tawag nito, wings, 'di ba? So, ganyan. Ganyan lang gawin natin. Gawin natin sa iba pa. Ayan, so malalaman mo 'pag luto na, 'pag golden brown na yung ating kwek-kwek. Hindi naman golden na golden brown talaga 'no, pero yung makita mo lang makikita mo naman 'yan, eh, na ayan, oh. So, nagki-crispy na yung ating, coating, 'di ba, yung butter natin. At ito na yung ating 30 pieces ng kwek-kwek. So, habang pinapatulo ko yung kanyang excess na mantika, gagawin naman natin yung ating sauce. So, dito sa sauce na 'to ay, puwedeng may sili para maanghang, puwedeng wala. So, same lang naman ng, ingredients 'yan. 1/8 cup ng soy sauce, kakanaw natin sa 1/8 cup ng cassava starch. Kung wala kang cassava starch, puwedeng cornstarch. Pero ang difference kasi ng cassava starch sa cornstarch is mas malapot, yung paglapot nito is matagal, 'no, matagal mag-last. Unlike sa cornstarch kasi, maya-maya lumalabnaw na. Ngayon nagpapainit na ako ng 3 cups ng water dito. Ilalagay ko na yung 2 siling labuyo. Ako yung gagawin ko is yung maanghang na. Again, kung ayaw mo ng maanghang at gusto mo lang yung matamis, tanggalin mo lang yung sili. Tapos 1 cup ng brown sugar. So, depende rin sa preference ng tamis na gusto mo. Pwedeng bawasan mo, pwedeng dagdagan mo pa. Tapos saka natin ilagay yung ating soy sauce tsaka yung cassava starch mixture. Ayan. So, ito yung ating pampalapot. Haluin lang natin 'to hanggang sa kumulo siya at mag-thicken na yung sauce niya. At para sa packaging ng ating kwek-kwek, puwede naman kahit nasa plastic cups, 'di ba? Pero siyempre mas presentable kapag nakalagay sa clamshell or kahit sa, tawag nito, microwavable tub, ayan, 'di ba? So, depende na lang po sa'yo. Ito is 10 pieces ang laman kaya naman ta-try na natin siya dito. Ayan, 10 pieces at siyempre masarap na masarap ang ating kwek-kwek kapag meron siyang kasamang sauce. So, itong sauce na 'to depende rin sa'yo, puwedeng sa plastic mo na lang ilagay para mas medyo lower yung cost mo. Puwede naman dito para siyempre presentable. So, ikaw na lang bahala isip kung ano yung packaging na gusto mong gamitin. At siyempre para sa costing ng ating kwek-kwek, ang nagamit ko po dito kasama yung aking clamshell na 3 piraso ay 106 pesos. Puwede mo siyang maibenta since 10 pieces ang laman niyan, puwede mong maibenta ng 50 pesos. Ikaw na lang bahalang maglaro, puwede mong babaan, puwede mong taasan, basta 'wag ka lang magpapalugi. Kasi sayang ang oras. Kaya naman kung naging helpful sa itong video na 'to at gusto mo naman ng isa pang masarap na street food na pangnegosyo, puwedeng-puwede mong i-check yung crispy isaw recipe dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at i-hit mo na yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng whole egg leche flan na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Meron ako ditong 12 pieces na medium size egg. So, lahat yan, whole. Butasin ko lang ng konti yung egg yolk. Yan. So, beat natin bahagya lang. Then, lalagay ko na yung 3/4 cup ng evaporada or yung maliit na evaporada kung may makita ka po. Tapos, 1 can or 300 grams ng ating kondensada. Sama na din natin yung 1 teaspoon ng lemon extract. Pwede ring lemon juice, lemon zest, or calamansi juice. So, halo lang natin. Huwag natin masyadong haluin to para hindi masyadong yung magbula-bula. Kasi yun yung nagiging tuldok-tuldok sa ating leche flan. Yan. At kapag na-combine na natin ang 3 ingredients dito sa ating egg, sasalain naman natin siya gamit ang manipis na strainer. Unti-untiin lang natin para talagang ma-filter out yung may mga puti-puti pa dito.
Halo natin ganyan. So, ang ginagawa ko dito, yung may mga puti, ayan, mga buo-buo, iti-take out ko muna siya gamit yung pinaglagyan natin ng kondensada. So, kasi baka mamaya pag naipon yan, pwede pang mailagay natin. No? Strain lang natin hanggang maging smooth na talaga yung texture niya. Siguro mga 3 hanggang 4 na strain, pwede naman. So after ko ma-strain ng 3 yung ating leche flan mixture, ngayon naman gagawin ko yung ating arnibal. Naglagay ako ng 2 tablespoons ng sugar dito sa ating llanera. So tutunawin lang natin yung sugar, alug-alugin lang natin to para hindi masunog yung part ng llanera sa mga gilid-gilid. Pag tunaw na, wala nang buo-buong mga asukal dyan, patay na natin ang kalan. Set aside na natin yan. So parang ganito sa mga nagawa ko kanina. Ngayon gamit ko naman yung maliit na strainer. So, strain ko pa rin yung ating mixture dito sa llanera. So, lagyan lang muna natin evenly yung mga llaneras. Saka tayo magdagdag if kulang pa or may sobra pa. So, meron pang sobra para sa isang llanera. So, gagawa lang muna ako. At nakagawa ko dito ng 6 na llanera. Ngayon naman, nagpakulo na ako ng tubig dyan at tatakpan ko ng foil itong ating llanera para hindi siya matuluan ng tubig or yung pag nag-moist yung takip. Silagay natin dito sa ating steamer yan. Kung maraming batch ang gagawin mo, itong foil ay magagamit mo pa naman. Siguro mga 3 gamit mo pa yan. Kaya okay lang din. At ngayon, tatakpan na natin itong steamer. Tapos ilalagay natin sa kumukulo natin na water. So dapat mas marami talaga yung tubig mo para hindi mahilaw yung iyong leche flan ng bongga. So ito, 20 to 30 minutes. Depende po sa leche flan natin. After 25 minutes, yun na. Yun, galing na natin yan. Ang ating leche flan, dumikit siya. Kaya hindi talaga recommended na yung pupunuin mo yung llanera para masabi na puno siya or something na mas makapal siya. Kasi dumidikit po sa foil. Iahon na natin ang ating mga leche flans at hayaan natin siyang lumamig. At ngayon nga, lalagay na natin sa ating plato ang ating leche flan. So, nag-testing na ako ng isa. Tinignan ko lang kung pwede na siyang ilagay kung hindi na dumidikit yan. Scrape natin. Kung pambenta naman ito, 500 ml na microwavable tub, yung rectangular, doon siya pwedeng ilagay din. 1, 2, 3. Yee! At ito na ang ating whole egg leche flan. Siyempre, titikman din natin ito. Kunyari, gagawa ka ng halo-halo, yung whole egg na yung gawin mo. Masarap din naman siya. Sakto ang tamis, sakto din yung kanyang texture. Okay lang, hindi naman sobrang smooth na smooth, pero tolerable naman siya, no? Sarap naman. Ang punan ko dito sa 6 na llanera ay 147 pesos. So, pwede mong maibenta yan. Kung gusto mong medyo vegetarian lang, 50 pesos, gawin mong 60, pwedeng ganun. Ang tubo or kita mo sa 50 to 55 pesos na lang, di ba? Para medyo sakto lang ang price natin. Wala pa yung tab. I-add mo na lang yung tab dyan. So, ang tubo or kita natin dito ay magre-range ng 153 pesos up to 183 pesos. O, di ba? Dito pa lang yan, sa isang batch pa lang. Eh, what more kung yung 30, di ba, na itlog yung gagamitin mo dito. Kaya naman, gawin mo na tong leche flan natin. At kung gusto mo namang gawing espesyal ang ating leche flan, meron din akong leche flan na pang negosyo dito. Ito naman purong egg yolks naman to. O, di ba? O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Today, magluluto tayo ng leche flan na pang negosyo. Simulan na natin. Unang gagawin natin ay syempre yung ating flan. Kaya naman, meron ako ditong 30 na egg yolks. Yan, large po ito. Tapos, meron akong maliit na lemon dito. Is-zest muna natin. Pag nag-zest, yung manipis na part lang po ng lemon. Kasi kapag yung puti na nakikita mo, mapait na po yun. Pag walang lemon, pwedeng gumamit ka ng kalamansi, pero hindi mo na siya is-zest. Kalamansi juice na lang kahit mga 1 teaspoon, pwede na po. Hindi masyadong nakakaumay. No? So, ibibit muna natin to. So, meron ako ditong hand whisk. Yan, electrical. Tapos, lalagay ko 900 ml ng kondensada. Unti-unti sa aking hand whisk. Hindi po ito battery. USB lang siya. Yung pang-charge. Pwede nga sa power bank mo lang to i-charge, diba? Pero at the same time, pwede to on the go. Ayan. Pag walang kuryente, diba? Pwede to. Yan. Ngayon naman, lalagay natin yung 2 can or 2 370 ml ng evaporada.
Again, whisk lang natin. Alam mo tong whisk na to, ito pa yung pinakamahina kasi meron tong 3 speed. Yan o. 1. O, yan yung mahina. Lakas. 2, 3, 4. Ayan. O, diba? So ngayon, sasalain natin dahil ang sikreto ng creamy na leche flan ay walang mga bula-bula at walang mga lumps, mga buo-buo. So depende sa'yo, pwedeng 3 balik ka ng pagsala. Dapat yung salaan mo ay fine hanggang sa mawala na yung mga bula-bula niya talaga. Pwedeng 4, pwedeng 5, yung iba 5. Ang gagawin natin ay ang pagkakaramelize ng sugar. Kaya naman, meron tayong 2 options dito. So first, ay yung nilalagay natin sa lianera mismo. 1 to 2 tablespoons, depende sa'yo kung gaano karami yung gusto mong sugar. Pero hanggang 2 tablespoons yung pwede, no? Yung katanggap-tanggap. So ito is direct heat. Kailangan matunaw yung sugar niya dito. Pero ang risk nga lang nito kapag marami tayong gagawin ay, syempre nakakangalay ito, tsaka may tendency na masunog yung sugar natin. So pag nasunog yung sugar natin, papait yung ating leche flan. Ayan. Kapag nagpo-form na ng parang nagki-crystallize na yung sa ilalim, kailangan mas cutter natin siya gamit yung tong para hindi masunog yung ditong ilalim niya. So ito yung isang way. Medyo matagal. Ito kasi ay natatakal mo na kung ilang asukal yung ilalagay mo. So, madali na lang siyang mag-costing. Pero yun nga lang, mahirap. Pangalawang option ay yung sasama-sama natin dito. So, ito is 3 cups. Binuwasan ko lang ng 2 tablespoons yan. Tapos, lalagyan natin ng half cup ng water. So, ito naman, batch na siya. So, depende kung gaano karami yung gagawin mo. So, hintayin lang naman natin mag-turn ng golden brown. So, along the way, habang hinihintay mo mag-golden brown yung iyong sugar or mag-caramelize siya, ay makaka-experience ka or makakita ka ng ganito nagki-crystallize, parang namuo na yung sugar kasi na-absorb na ng sugar yung water. So, mag-crystallize siya and then matutunaw ulit yan hanggang sa mag-golden brown na. Yan, at kapag golden brown na siya, kahit may konti pang mga butil-butil yan, tinanggal ko na sa apoy. Tapos haluin natin para matunaw naman yung mga butil-butil na asukal. So ito kasi is may carry-over cooking pa. Kaya kapag masyado nating hinintay pa na matunaw siya, tendency masusunog na. So ito, so pwede na nating ilagay dito sa ating lianera. Depende, pwede mong takalin yung paglalagay para at least pantay pa rin, no? Ayan, 2 tablespoons. Mainit na po yung lianera pag nalagyan nyo ng sugar. At naka-4 na salin ako nitong aking flan. Ngayon naman, syempre lalagay na natin siya dito sa ating lianera. So again, optional, pwedeng mag-strain ka pa ulit. Dahan-dahan mo siyang lalagay para hindi sumama yung mga bula-bula. So itong gamit kong pantakal ay half cup. Ang gagawin ko dito is lahat muna lalagyan ko sila para pantay-pantay. Depende kasi sa magkano yung magiging bentahan mo. Pwedeng may manipis, pwedeng may makapal. At ngayon nga, isasalang na natin sa steamer yung ating mga leche flan. So tinakpan ko siya ng foil para hindi na matuluan ng moisture or ng tubig yung ating mga flan. So, ang gagawin ko niyan, yung iba hindi ko pa tinakpan kasi ang gagawin ko dyan, i-recycle ko lang yung foil. So, pwedeng ganon or pwedeng lahat, lagyan mo ng foil. So, ito, steam natin ng 20 to 25 minutes. At ito na ang ating mga leche flans. Ayan, ang sukat nito ay half cup plus 1/8 cup. Eto na siya, 18 pieces yung nagawa ko. So, try nating ilagay sa tub. So, para sa packaging natin, pwede kang gumamit ng 500 ml microwavable tub. Pwede rin naman yung parang pang 500 ml din naman na clamshell. So, again, ito ay depende sa gusto mong maging kapal, no? Yun. Yee! Para sa costing ng ating leche flans, ayan, sabi ko nga 18 pieces yung nagawa ko dito. Ngayon, ang puhunan ko po dito ay 512 pesos kasama na yung mga packaging ko. Depende sa'yo kasi minsan makakuha ka ng itlog na mura, minsan makakuha ka naman ng mahal, ganyan. So, ang bentahan nito ay pwedeng 50 to 65 pesos kasi purong egg yolk to eh. Pero kung gusto mo naman na i-bundle siya, pwedeng gawin mong 3 to 135 pesos, yung mga ganon. So, pag 50 to 65 pesos ang pwede mong kitain dito ay 388 pesos up to 658 pesos. At syempre, pag binundle mo naman siya 3 for 135 pesos, ang pwede mong kitain naman dito ay 298 pesos. Pero, di ba nga,
mas marami, mas mabilis mong mauubos yan, mas marami kang matitinda, mas madami din yung kita mo, di ba? Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating napaka-cutie na handheld mixer, ayan, multipurpose po ito. Ito yung pang whisk niya kanina, di ba, pang beat natin. So pwede mong, ayan. Tapos meron din siya nung pang froth, yung mga coffee, gusto mong foamy lang. Tapos meron din itong pang maliitan lang na mga bawang, sibuyas, processor na maliit lang. So ang cute-cute nito. Kaya naman i-check mo or i-click mo yung link sa comment section or sa description ng video na to. Kung naging helpful sa itong video na to, try mo naman din yung ating puto flan recipe na pang negosyo dito. Kaya naman i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Hi ka-negosyo mami! Ngayon gagawa tayo ng egg pie na pang negosyo at syempre ituturo ko sa iyo or i-share ko sa iyo yung recipe at yung costing kung magkano yung puhunan natin sa ingredients na nagawa natin at kung magkano natin siya po pwedeng maibenta. Para sa mga parts na yan na nabanggit ko, no, gusto mong i-review, di ba? Pwede mong tignan dito sa description yung timestamps. Yan, pinaisi na para sa iyo. Yan, yung timestamps para pwede mong balik-balikan yung gusto mong part. My name is Nina Bacani, ang iyong negosyo mami. Kung bago ka sa channel na to, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Simulan na natin! Para sa ingredients ng ating egg pie dough, meron tayong 3 cups ng all-purpose flour, 120 grams ng unsalted butter, any unsalted butter, at any all-purpose flour ay pwede po any brand, no? Half cup ng sugar, 2 egg yolks, half teaspoon ng salt, 1 teaspoon ng vanilla, at half cup ng iced water. Kung mapapansin mo, nilagyan ko pa talaga siya ng ice, tapos mamaya is itatakal natin siya, no, ng half cup. Sa butter naman, chilled and kailangan naka-cubes na siya para hindi siya mahirap mamaya. Okay, so procedure na tayo. Una natin gagawin is paghahaluin muna natin yung mga dry ingredients natin. Yung flour, sugar, and yung salt. Lalagay muna natin yung sugar sa flour at yung salt. Tapos imimix muna natin yan sila. Dapat yung flour mo naka-sift siya or pag binili mo is yung naka-pre-sifted na. Para wala nang buo-buo. Pero kapag kunyari, sa palengke ka bumili ng flour, kailangan mo talaga siyang i-sift. Okay. Pag na-mix na natin yung ating mga dry ingredients, ilalagay na naman natin siya sa food processor. So, bakit food processor ang gamit ko at hindi mixer? Kasi, di ba, yung food processor ay meron siyang blade. Ang gamit nito is blade. Ayan. Kasi para makat niya yung butter, ma-blend niya dito sa flour. Pag walang food processor, meron kasing nabibili yung mga pang-need. Parang ano din siya, kalimutan ko yung tawag eh. Pero pag wala pa rin nun, mano-mano, kailangan mong gamit ka ng fork. Medyo mahirap lang, pero gamit ka ng fork. Ilalagay mo yung butter dito sa flour, tapos gagamitan mo ng fork hanggang sa mag-even na yung kanyang texture. Mamaya makikita mo yung texture nito kung bakit gusto kong gamitin yung food processor. Ilagay mo yung mga dry ingredients mo dyan, tapos lalagay mo na yung butter. So, ikalat mo yung butter. See? Oh. Okay, so medyo ma-flaky-flaky na pero ipapulse natin. Okay. So, tutulungan naman natin si food processor. Ayan. Halo lang natin yan dyan. Kapag mano-mano kasi, medyo matagal mo bago ma-achieve yung ganitong texture. Ito, para siyang sand. Or parang grahams, di ba? Yung texture niya. So, yan. So, dapat ganun yung ma-achieve mong texture kahit nakamano-mano siya.
Okay, pag okay na, lagay na natin yung ating vanilla. Yan. Tsaka yung egg yolks. Okay, paikutin muna ulit natin. Yan. Tapos, uunti-untiin natin yung 1/2 cup ng water. Habang umiikot siya. Okay. So, ayan. Pag na-incorporate niya na lahat, ito, ang gawin natin ay ita-transfer na natin siya sa bowl. Tapos, tayo naman yung mano-manong i-knead siya or imamasa. Ayan, kung sa tingin mo, useful para sa iyo to, magagamit mong maigi tong food processor, pwedeng-pwede kang pumunta sa Jay's Kitchen Appliances. Click mo yung link dito sa description ng video. Ayan. So, ta-transfer natin sa bowl. So, ayan. Hindi pa siya masyadong halong-halo, no? Hindi ko kasi yan masyadong inano. Pero, tayo kasi ang magni-knead niyan. Hanggang sa mag-form na siya ng dough. Kasi kapag masyado mo na siyang hinalo, pag nilagay mo dito sa bowl, medyo sticky siya. Unlike kapag ganito, meron pa siyang mga flakes ng flour. At least, hindi ka na magdadagdag ng flour. Kailangan lang ma-knead mo siya or mamasa mo siya ng maayos. Yung wala ka na makikitang buo-buo. Tsaka yung texture niya ay maganda na. Yun. Ayan, tapos pag okay na siya, yung na-incorporate mo na lahat, yung na-mix mo ng maigi, namasa mo ng maigi, yung mga ingredients, no? Wala nang mga buo-buong flour, wala nang nakikitang butter, ayan. So, ifo-form mo lang siya ng bilog, tapos i-wrap mo siya, cling wrap. Okay, so ilalagay mo lang siya dito. Tapos, i-rest mo muna to, lalagay mo muna to sa chiller, sa ref, ng mga 15 minutes. Habang hinihintay natin yung ating dough, gagawa naman tayo ng egg pie filling. Ayan. Yun, buti pa yung egg pie, may feeling. Hindi kagaya ng ex mo. Ay, grabe ka. Joke lang. Ayan. So, para sa ingredients ng ating egg pie filling, gagamit tayo ng 1 can ng evaporada, Alaska evaporada. Pagdating kasi sa mga fillings, ayan, isang brand lang talaga ang gusto ko. Ayan, so ito, iba kasi, saktong-sakto kasi yung timpla sa akin yan. At gagamit tayo ng 1 can, yung big can ng ating Alaska condensada. Siyempre, kailangan matchy yan, di ba? Tapos, meron din tayong 1/2 cup ng white sugar. Meron tayong 1/4 cup ng flour, all-purpose flour. 1/4 cup ng cornstarch. 1 teaspoon ng vanilla. Gagamit tayo ng 3 eggs. At 4 egg yolks. At syempre, mamaya ay gagamitin natin yung 1 egg white. Okay, so una natin gagawin ay, syempre, imimix muna natin yung egg yolks dun sa egg. Yan. So, gradual lang ulit. Okay. Tapos, lalagyan natin ng vanilla. Okay, so, isasalin natin sa separate bowl yung ating kondensada at yung ating mga flour. So, ito yung flour. Lagay muna natin siya dyan. I-mix muna natin yan. Tapos, lalagay natin yung ating cornstarch. Yan. Importante na walang lumps or buo-buo. Yan. Tapos, unti-unti nating ilagay yung ating sugar.
Tapos lagay na natin yung ating egg mixture. At yung ating Alaska evaporada. Ayan. So, ito na yung ating filling. Siyempre, set aside muna natin to. So, after 15 minutes ng ating dough, ayan. So, ang gagawin natin ay lalagyan natin ng flour para hindi siya dumikit. Ayan. Pati yung ating rolling pin. Tapos, tatanggalin na natin sa stretch wrap or cling wrap. So, ito, kung masyado kang OZ, pwede mong ikilo or timbangin muna, no? Para bago mo siya hatiin. Kung hindi naman, pwede mo lang siyang hatiin ng ganito. Tapos, ang gagawin mo is, ipa-flat mo muna siya, parang imo-mold mo muna siya dito sa mga gilid niya na bilog. Okay, tapos, gamit na tayo ng rolling pin para numipis, di ba? Tsaka, mas stretch pa natin yung ating dough. Depende sa'yo kung gaano mo gustong nipis or kakapal yung iyong dough. Pero, wag naman masyadong makapal. Kasi parang, ewan ko, ako kasi hindi ako masyadong mahilig kapag makapal yung dough na nasa egg pie. Ayan. So, eto na yung ating dough. Ngayon, lalagyan natin ng baking spray. So, gagamit tayo para sa ating packaging, gagamit tayo ng aluminum pan. So, dito na natin siya ilalagay na hilaw pa hanggang sa maluto siya. At pwede na rin ito yung paglagyan mo ng pag ibibenta mo na siya. Pero ikaw, kung nagtitipid ka, yung iba gumagamit lang ng paper plate. Pero syempre, 'di ba, para secure din yung iyong product. Okay? So ilalagay na natin. So kailangan i-fit mo muna sa ilalim para hindi siya umumbok mamaya. Yan. Tapos, ito naman, gamit tayo ng gunting. So, guguntingin natin yung excess. Okay. Tapos, i-fold natin sa ilalim. Okay. Kung meron kang video or recipe na gusto mong gawin natin, no, i-video natin plus i-posting natin. Ayan, kung meron kang certain na gustong i-request, pwede kang mag-comment dito sa video. Yan. Tapos, i-fold naman natin siya dito. Okay. And then, yung dough sa ilalim, para hindi siya umuumbok or lulobo, gagamitan natin ng fork. Bubutasin natin siya. Ayan. So, ito na yung ating dough. So, ngayon, gagawin naman natin yung ating meringue. So, kailangan lang natin ng egg white. Isang egg white lang. Tapos, mix lang natin siya. Tayin lang natin mag-soft na siya. Kung meron kang stand mixer, yung whisk yung gagamitin mo. Pero kung wala at meron kang hand mixer, okay na tong ganito. Huwag masyadong mabilis
Ako number 3 lang. Malalaman mo pag soft pick na. Ayan. Ay. So, ang gagawin natin dun sa ating filling mixture kanina, so makikita mo to parang meron siyang buo-buo, no? Tsaka parang mabubbles. Gagawin natin ay i-drain muna natin siya para matanggal yung mga excess na mga larva or yung egg, di ba? Ayan. Ito na yung ating filling mixture. Ngayon, hahalo naman natin yung ating meringue dito sa ating egg pie filling. Okay? So, ihahalo natin siya dito hanggang sa mag-flatten na yung mixture niya. So, kung meron pang mga konting buo-buo, okay lang yan. Dapat maging ganito siya. So, ito. Okay? So, pwede na natin i-transfer sa pan. Sabi ko nga, huwag mo munang ibubuhos lahat. Magtira ka muna para sa sarili mo. Hindi. Pag okay na, pag puno na, yung isa, di ba, saka mo babalansehin. Kasi maganda talaga yung binabalanse sa buhay-buhay. Ayan. Okay. So, ito na ang ating egg pie. At ngayon naman, ilalagay natin siya sa oven. Ngayon, ilalagay natin yung ating egg pies. Tapos, ang temperature po nito is 160 degrees Celsius in 15 minutes. After 15 minutes, ilo-lower down mo siya into 150. Ita-timer mo ulit siya ng 45 to 55 minutes naman. Okay. Yun. Ayan. So, tapos na ang ating egg pie. Ito na nga ang ating egg pie. Ayan. Yan. Mainit-init pa, 'di ba? Sa packaging naman, pwede kasing ito na yung aluminum tray natin, aluminum round pan na 10 inches. Pwede nang ito 'yon. So lalagyan mo na lang 'to ng cling wrap. So pwede nang ganito yung packaging mo, or kung naman gusto mong medyo magtipid, yung iba kasi paper plate yung ginagamit. So ito parang nagsisilbi as molder na lang, tapos nirarap na lang ng stretch wrap, no, or food wrap. So yun. So depende sa iyo kung anong gusto mong maging packaging, di ba? So ayan. Tingnan na natin mamaya ang costing. Para sa costing ng ating egg pie. Ayan. So yung nagamit ko na ingredients lahat kasama itong aluminum pan tray na to ay 226. Nakagawa tayo ng dalawang tray ng ating egg pie. Ayan. So, depende po yan sa'yo. Kasi, mag-iiba yung costing mo kapag iba yung ginamit mong tray. Kasi itong packaging natin, ayan o. So, simple lang siya. Nilagyan ko lang ng wrap. Pero, ang nagpamahal dito is yung aluminum pan. So, yung aluminum pan, ang pagkakabili ko nito is 24 each. So, depende sa'yo kung gusto mong ilagay sa box mas mura, 'di ba? Yung mga ganun. Kung maramihan na, 'di ba? Yung box, or meron akong nabili sa supermarket, no, na egg pie. Nakalagay lang siya sa paper plate. Tapos nakaganito lang siya. Naka-stretch wrap lang siya. So, murang-mura lang 'yon. So, pwede mong babaan, depende sa iyo, depende rin sa market mo yung presyo ng iyong egg pie. Pero nagre-range kasi yan sa 180 to 250. Kung ako kasi ang magbenta, malamang 250 ang
benta ko nito. Kasi hindi siya yung ordinary na egg pie, no? Special egg pie siya. Nakita mo naman sa ingredients natin kanina, 'di ba? So, makikita mo na para siyang custard din. Ayan. So 'yun. So 'yun yung presyo ko. Pero ikaw, kung depende nga, sabi ko nga sa market mo, 'di ba? Kung ang sa 180 may tubo ka na rin naman dun konti. Pero kung siyempre kung isipin mo yung pagod mo, 'di ba? Magse-segregate ka pa ng pangkuryente mo, gumamit tayo ng oven, gumamit tayo ng food processor, ayan. So siyempre tatabihan mo pa 'yon, 'di ba? Pero kung mas marami yung mapoproduce mo, siyempre mas magiging mura din yung magiging costing mo. Kaya nakadepende sa ang tubo natin, no? Depende pa rin, sabi ko nga, kung magre-range lang tayo 180 to 250, ang tubo mo ay 134 to 274 ang tubo. Yan, ang tubo mo doon, no? So, nasa iyo kung gaano, at nasa sayo din kung paano pa pwede mo pambawasan yung costing dahil dito sa mabibili mong packaging. Ayan. So, kung naging helpful sa iyo itong video na to, give me a thumbs up at huwag kalimutang i-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. At syempre, panoorin mo tong iba pang mga negosyo recipes natin. Today, magbe-bake tayo ng egg tart na pang negosyo. Kaya naman, simulan na natin. Una natin gagawin na yung ating dough tart. Ayan, yung pang tart natin na dough. Kaya naman, sa isang bowl, maglalagay ako ng 1.5 cup ng all-purpose flour. Sifted na po yan. 1 tablespoon ng powdered sugar. 1 tablespoon ng white sugar. 1/4 teaspoon ng iodized salt. Saluin muna natin. Since konti lang naman to, kaya kinakamay ko na. So, lalagay ko dito 1 large egg. 1 1/2 tablespoon ng cold water. 1/4 cup ng unsalted butter, yung malamig din. Mamasa lang natin. Combine natin yan lahat. Ayan, kapag na-combine na natin, so ini-knead na natin ito, mano-mano lang. Mabilisan lang, 2 to 5 minutes hanggang sa maging smooth na itong ating dough. Ayan, at kapag smooth na yung texture, bilugin lang natin ng konti. Ngayon naman, babalutin natin mismo yung ating ginawang dough. Cling wrap, stretch wrap, or kahit cloth na lang. Pero mas maganda kung mga stretch wrap or cling wrap. Ayan, para balot na balot siya, walang hangin, no? At ilalagay natin sa chiller or sa ref ng 30 minutes to 1 hour. So, after 1 hour, ito na yung ating dough. Ngayon naman, gagawa tayo ng tart shell. Lalagay ako ng all-purpose flour. Dust lang tayo para hindi dumikit ang ating dough. So, dapat malinis ang kamay. Malinis din ang ating stainless bowl na sanitize, no? Kailangan natin ng rolling pin. Dust din natin or natin ng all-purpose flour. Flat natin to hanggang sa yung manipis na. Ayaw natin ng masyadong makapal na tart. Kasi gusto natin na mas nangingibabaw yung custard. Pag manipis na, kailangan natin ng cutter. So, depende kung gaano kalaki ang inyong molders, no? Sa akin kasi, ang gagamitin kong molder ay yung pinakamaliit, para cutie lang. Cutie size lang, no? Depende naman, pwede kayong gumamit nung medyo malaki niyan. Ikat lang natin. Ring cutter, tawag dito, or cookie molder. Okay. So, itong ating maliit na hulmahan or molder, greenish na po yan ng oil. Kailangan maipit natin dito maigi, yung wala na siyang air, para hindi siya bubuka. Tanggalin natin yung excess. Kailangan mag-form lang siya dito ng yung molder niya. So, ngayon, gagamit tayo ng fork para naman butasan or lagyan ng hole itong ating tart. Kasi para nga hindi siya maglobo. So, gawin natin sa iba. At ito na ang ating mini egg tart shell. So, nakagawa ako dito ng 58 pieces. Ngayon naman, gagawin natin is yung ating custard filling. Sa aking bowl, ilalagay ko yung 4 large egg yolks. So, maglalagay ako ng 1 tablespoon ng cornstarch.
So, haluin muna natin hanggang mawala yung lumps o buo-buo. So, lagyan natin half teaspoon ng vanilla, half cup ng kondensada or condensed milk. Haluin muna natin. At half cup ng evaporada. Haluin lang natin to and then para smooth yung ating custard filling, sasalain natin yan. Pwedeng 1 hanggang 2 sala, depende sa magiging kalalabasan ng fillings mo. Sana all lumalabas yung fillings. Ano ba yan? Ito yung mga nasala natin dyan, mga buo-buo, di ba? Feeling ko ay okay na to kasi konti lang naman. Kapag okay na, smooth na yung ating filling, halu-haluin natin ng konti yan. Bago natin ilagay dito sa ating tart shell. Okay lang kahit medyo mapupuno siya, pero wag naman lampas doon sa ating tart shell, no? Gawin lang natin to hanggang sa maubos natin itong ating fillings. At ito na ang ating may fillings na egg tart. I-oven bake natin to sa ating 175 degrees Celsius na preheated oven. Maliliit siya pero madami siya. So, ang timer nito ay 20 minutes up to 25 minutes. Pag medyo malalaki yung iyong molders, so mag 25 minutes up to 30 minutes ka. After 20 minutes, ito na yung ating mini egg tart. So, i-cool down muna natin to sa cooling rack. At ito na ang ating mga mini egg tarts. Ayan, ang cute nila at ang bango niyan. Kainin ko na agad. Ang lambot. Sarap nung dough niya, nung crust niya, no? Yung ating tart shell. Para sa packaging ng ating mini egg tart, pwede tayong gumamit ng clamshell para mas kita yung ating mga egg tarts. Mas maliit lang to sa 500 ml na clamshell, no? So, ang magkakasya dito ay, parang gaya nito, 12 to 14 na egg tarts. Ito, nilagay ko 12 pieces lang. So, pwede kang maglagay ng 14 pieces dyan. Depende naman sa'yo. At, syempre, para sa puhunan or costing, nakagawa ako nung dough ng 58 pieces. Pero yung filling ko, nagawa ko lang ay 48 pieces. So, yung costing ko dito ay magbe-base lang sa kung ilang peraso ang nailuto ko na egg tart. So, 48 pieces. Ang puhunan ko ay 83 pesos kasama na itong mga clamshell na to, na 4 na peraso. Kasi kung tig to 12 pieces, makagawa tayo ng 4 na sets ng egg tarts. Pwede natin maibenta ito, magre-range ng 45 pesos up to 60 pesos yan. Kaya napaka-sulit, napakagandang inegosyo, napakadali. Kaya kung gusto mo pa ng isa pang masarap na egg pie recipe na pwede mo ding inegosyo, pwede mong i-check yung ating egg pie recipe na pang negosyo dito. O kaya naman, i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, i-add to cart na ang mga Nina Bacani merch na mga t-shirt. Maraming designs yan. Ayan. At syempre, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin. Gusto mo to, baby? Today, magluluto tayo ng madali, masarap at masustansya na scrambled egg sandwich. Kaya naman, simulan na natin. Ipe-prepare muna natin yung mga kailangan natin. Meron tayo dito ang 2 cloves ng garlic. Chop lang natin yan. As thin as possible. Pero depende naman sa'yo. Gusto ko kasi gusto ko yung sobrang liit pagdating sa bawang. Transfer na natin sa ating bowl. Next, yung ating white onion. So, white onion, hatiin natin into half. Tapos, same. Chop lang natin siya as thin as possible. Next naman ay yung ating 3 tomatoes. So, yung tomatoes natin, pwedeng cherry tomatoes, pwede naman na yung regular tomato. So, ito, tanggalin lang natin yung harap. So, paglulutuin natin yung ating kamatis ay pwede nang hindi natin tanggalan ng buto yan. Kasi para yung sustansya, kumapit doon sa ating niluluto. No? Chop din natin yan. Next naman, prepare na natin yung ating pang-garnish. Meron ako ditong maliit lang na red onion. So, ito optional lang din naman kung gusto ng mga kids, no? Pero kami ni husband, gustong-gusto namin to. Siyempre, iba pa rin yung sustansya ng ating mga gulay. Yan, maliliit lang. At meron ako din ditong spring onion. Malilinis na po lahat yan. Hiwain lang natin. Chop, 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 chop. Next naman, siyempre magbe-beat tayo ng 6 eggs. So, large eggs po yan. At ngayon, punuin natin ng sarap sustansya ang ating scrambled egg o kahit anong lutuin with Maggi. Kaya maglalagay ako ng Maggi Magic Sarap All-in-One Seasoning Granules. Half lang nitong 8 grams.
Yan. Siyempre, 'di ba, dahil kailangan sa ngayon ang hinahanda natin or pinapakain natin sa ating pamilya ay yung healthy at balance. Hindi lang dahil nutrition month, kundi dapat everyday. Kaya, ilalagay ko pa tong ating 2 tablespoons ng Parmesan cheese at i-beat natin. Yun, oh. Sobrang sarap at linamnam kapag Maggi Magic Sarap ang gamit ko. Okay, pag na-beat na natin yan, ngayon naman, sa ating mainit na pan, ilalagay ko yung 2 tablespoons or 1/8 cup ng unsalted butter. So, sautein natin dito yung ating garlic. Next, lagay na rin natin yung ating chop na tomatoes. Sautein lang natin ng 1 to 2 minutes to. So, after 1 minute, lagay ko naman yung chop natin na white onions. Kailangan kumpletuhin natin ang ating sarap sustansya, no? Kaya maglalagay tayo ng kalahating sachet na Maggi Magic Sarap All-in-One Seasoning Granules. Ayan, para kumpletong-kumpleto ang sarap. Yan, halo-halo lang natin. Alam mo, masarap kasi to pang almusal, lalo ng mga kids, di ba? Pagkagising, merienda, ganyan. Pwede rin to pang midnight snack. Ay, lalagay ko na yung na-beat na eggs. You know. Pour natin yan dyan. Wow! So ako kasi gusto ko sa scrambled eggs, yung talagang nai-scramble talaga siya, hindi yung buo. Kaya ang ginagawa ko dyan ay hinahalo-halo ko talaga dito. So halo-haluin lang natin hanggang sa maluto na yung ating eggs. Depende naman sa inyo, yung iba gusto kasi nabuo yung kanilang egg, parang pizza style. Ako gusto ko yung ganito. Ayan, at luto na ang ating special na scrambled egg. Oh. So ako ayoko ng dry siya, kaya okay na to. Tatanggalin ko na siya sa apoy. At ngayon naman, hihiwain na natin yung ating pandesal. Ayan, so meron ako ditong 6 na piraso. Hatiin natin yan. Yan. Lalagyan natin yan or ibabrush natin yan ng unsalted butter. Ayan. Tapos, to-toast natin. Not necessary naman na kailangan may grilled mark siya, no? Napakadali at napakasimpleng gawin. Ingredients simple, meron ka niyan sa ref mo or sa kusina mo. Syempre, kailangan hindi mawawala ang ating Maggi Magic Sarap. So, i-toast lang natin hanggang mag-golden brown yung ating tinapay, no? At ready na tayo to assemble yung ating open-faced scrambled egg sandwich. O, ha? Yung maglalagay tayo ng ating masarap na scrambled egg. You know. Siyempre, lagyan natin ng pang-garnish natin, konti lang naman, na red onion at spring onion. Ito na ang ating open-faced scrambled egg sandwich. Ayan, siyempre, titikman natin yan. At ito na. Sarap. Naman nilagay natin dito ng mga ingredients. Sobrang simple tapos sobrang healthy pa. Kamatis, di ba, yung white onions. Tapos syempre nilagyan natin siya ng Maggi Magic Sarap All-in-One Seasoning Granules. Kaya naman mas sumarap yung ating scrambled egg sandwich, no? Kaya naman, gawin mo na rin ito dahil napakasimple, napakadali at syempre, anumang lutuin ay kayang-kayang pasarapin with Maggi. Kaya visit maggi.ph para sa masasarap na recipes tulad nito. Today, magluluto tayo ng masarap at healthy na cheesy egg muffin. Kaya naman, simulan na natin. Sa aking mainit na kawali, may lalagay ko yung 1/8 cup ng oil. Pwedeng vegetable oil, pero yung gamit ko is olive oil. Isusutay ko naman dito yung isang buong white onion na chinop ko ng maliliit. O yan lang nating mag-translucent or transparent yung ating onion, no? After nito, ilalagay ko naman yung 4 slices ng bacon. Actually, pwede kang gumamit dito ng ham, pero pwede ka rin naman na pure vegetables lang. Wala ng bacon, wala ng ham. Ito kasi, pampalasa lang din talaga, dagdag lasa. Ayan, hayaan muna natin to ng mga 2 to 3 minutes. After 3 minutes, ngayon naman lalagay natin yung ating carrots. Isang buong carrots to, medium size. Tapos, chinap ko lang din na maliliit. Halo-halo lang natin yan. So, ito naman, mga 3 minutes ulit. Ngayon naman, ilalagay ko yung aking broccoli. Ito naman ay maliit na part lang and then, chinap-chop ko lang din to, no? Alam mo ba na maganda tong ginagawa natin kasi punong-puno ng calcium yan, yung mga nilagay natin dito or ilalagay pa natin, no? Siyempre, ayos ang mga buto-buto natin nito. Tsaka siyempre, yung mga bata, hindi nila ma-expect or malasahan man lang na yung kinakain pala nila ay punong-puno ng mga nutrients. Di ba minsan may mga picky yan ng mga bata? So, pwedeng-pwede to. Sarap kaya nito. And then, syempre, titimplahan natin yan, pepper.
Konti lang. Sa salt naman, depende po sa inyo. Ito ay 1/4 teaspoon lang. Not too much kasi maglalagay pa tayo ng cheese later. Tapos ngayon, ilalagay ko na yung ating spinach. Isang taling spinach. Siyempre, yung mga leaves lang yan. Tapos, chinap-chop ko lang din yan, no? So, ito i-sauté muna natin ng mga 3 to 5 minutes lang. So, after 3 minutes, haluin lang natin ng konti yan. Ang bango, ang sarap. And then, i-cool down natin muna. Ngayon naman, gagawin natin yung ating egg. Yan. So, meron ako ditong 6 medium-sized eggs. Beat muna natin ito. And then, lalagyan natin ng cheese. So, itong cheese ko ay 3 kinds of cheese ito. Meron itong quick melt cheese, cheddar cheese, at saka yung orange cheese. Pwede naman kung ang meron ka is quick melt cheese lang, okay lang naman yun. 150 grams po in total itong mga to. Mag-ano lang ako ng half kasi 4 toppings naman yung iba. So, kung wala kang quick melt cheese, gusto mo cheddar cheese, okay lang din naman. Pero hindi kasi siya basta-basta natutunaw pag binake natin. Pero okay lang din naman yun. Unti-unti nating ilalagay itong ating vegetables dito, no? So, unti-unti lang. Kasi since medyo mainit-init pa yung ating mga vegetables na niluto, pag nilagay natin lahat yan, ay luto na rin yung ating itlog. Okay, pag nahalo na nating maigi, so pwede na nating i-transfer sa ating baking pan. Pwede mong lagyan to ng silicone molder, pero kung wala, kagaya ko wala, pwedeng isprayan natin ng baking spray or lagyan natin ng mantika, no? So, gamit ako ng 1/4 cup, pero hindi yan puno. May lagay natin dito sa ating mga cupcake molders. No? Sarap. Ayan, pag nalagay na natin lahat sa ating mga molders, ngayon naman yung natira nating cheese, haluin ko lang. Lalagay tayo dito sa mga egg mixture. Ayan. Okay, bake na tayo. At ngayon naman, ilalagay natin siya sa preheated oven, 175 degrees. I-bake lang natin ito ng 20 to 25 minutes. After 20 minutes, lalabasan natin yung ating cheesy egg muffins. Yan o. Yes, sarap. Tapos, cool down muna natin ng konti yan. Ayan, at kapag natatouch na natin yung ating mga eggs dito, kahit hindi talaga yung completely cool down, kasi pangit naman kumain ng hindi mainit na cheesy egg muffin. So ngayon, piplating na natin yan. So meron ako ditong ketchup. Arti-artihan lang natin. Tapos, maglalagay tayo ng, gamit ka lang ng spatula, angat lang natin yan. Sagay natin dito. So actually, pwede na muna tong tatlo. Ito na lang munang gagawin natin. And then, meron ako ditong parsley. At ito na ang ating cheesy egg muffin. Ayan. At syempre, titikman natin ito. Meron akong prepare na isa dito. Ang sarap. Hindi mo madidistinguish na marami tayong nilagay na gulay talaga dito. Perfect na perfect. Para sa recipe natin, nakagawa ako dito ng 16 na egg muffin. Kaya naman, ang sarap i-almusal nito kasama syempre ang ating pamilya. Kaya kung naging helpful sa itong video na to, panoorin mo naman yung ating egg sandwich recipe dito o kaya i-click mo yung link sa description ng video na to. Like and share this video and of course, follow me on other social media platforms para updated ka pa sa mga pampamilyang recipes natin.